Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang gintong dragon ay napakalaki at tila walang hangganan. 8 makapangyarihang gininto ang dragon ang umaaligid sa harapan nito na parang sawa. Umikot, umungal at umikot ang golden dragon sa 8 dragon. Umuungol, bamuka ang bibig ng dragon at ang dagandong nito ay yumanig sa kalangitan. Ang 8 tila marangel na dragon ay yumuko at nagmuni-muni sa oras na ito. Halata namang sumuko na sila. Ang puso ng dragon ay ang kayamanan ng dragon. Sinong dragon ang nangahas na maging walang ingat sa harap nito? Ang gintong dragon na binago nito ay natural na hindi magagapi. Ito. Ano ito? Ang enerhiya ng bata ay naging gintong dragon. Sa labas ng labanan, nagulat si Wang. Si Aotian ay isa ring malaking kilay na nakatutuwang Simon Got, bagaman hindi siya umaasa sa pagsunog ng mga araw ng pagbabawal ng dragon upang ganap na sugpuin ang Aaron, kaya sasamantalahin si Kujing sa oras upang mailagay ang hanay na ito. Gayunpaman, kung tungkol sa immortal na si Signboard Array tulad ng nasusunog na dragon at nagbabawal sa langit ay nababahala, ito ang pinakamababang inaasahan na ang Aaron ay may ipit sa isang yugto ng panahon. Ngunit ang taong ito, sa isang iglap, ay direktang sinira ang bitag. Kasabay nito, nagulat si Aotian. Ye Gotcheng ay mas galit na ngipin ay malapit ng kumagat. Ang buhay ng taong ito ay eksaktong mahirap sa anong uri, kahit na ito ay hindi rin maaaring pumatay sa kanya. Ang pinakamalayong Futian, sa oras na ito, ay hindi maiwasang umatras ng 1 o 2 hakbang, at nahulog siya sa matinding pagdududa sa sarili. Mali na naman ba ang napili niya? Ito ay hindi tama. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang 3-party na koalisyon. Ang malaking pagkubkob at pagsupil ay hindi makatwiran. Nakakamangha. Ibibigay ko sa iyo ang lahat sa lahat ng bagay. Ikinaway ni Aotian ang kanyang kamay. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang lugar ng dagat ng buhay na walang hanggan ay nagsimulang sumigaw at pumatay, at ang mga tambol ay malakas. Sa sumunod na segundo, daan-daang mga master ang lumipad patungong Aaron, at 10,000 immortal na mga alagad sa lugar ng dagat ang sumunod sa kanya, at bumaba si Wan Jun. Inutusan din ng panig ni Wang Janzi ang kanyang mga disipulo na maniningil ng paalang at subukang magmakaawa kay Aaron. Halika na, walang ibang pagpipilian si Futian kundi magutos. Tama man o hindi ang desisyon, mananatili lamang siya sa ito ngayon. May daan-daang libong mga tao sa 3 panig. Tuldok, o hayaan mong tumulong ang aking mga kapatid. Kahit na ang mayabang na dating halimaw na hari ay nakakakita ng napakalawak na lugar ng mga kaaway, at hindi napigilan ni Xiaobai na malunok ang kanyang laway. Hindi, walang pakialam na umiling si Han Sanchen. Bakit? Ang dami ng tripartite coalition forces ay malapit sa 100,000. Higit pa rito, ang mga taong ito ay mahusay na mga general. Gusto mo ba silang mamatay? Malamig na sabi ni Aaron. Ang aking mga kapatid ay hindi natatakot sa kamatayan. Xiaobai daw. Pero ayokong mamatay ang kapatid ko sa wala. Aaron matapos sabihin, kumilos sa kamay, itali ang 8 akseyadong aklat sa langit sa katawan ni Xiaobai, kung ang sitwasyon ay hindi tama, kunin mo, ang iyong mga kapatid ay narito lahat,
Ako at ang taong kumokontrol sa aklat ay may code, basta nabasa mo ang code, ilalabas nito ang mga kakaibang hayop na iyon, ang ilang mga kakaibang hayop ay inilabas mula sa kontrata at hindi maaaring lumabas, kung hindi, mamamatay sila, alam mo. Ano ang iyong pinag-uusapan? Aaron, ikaw ay hindi kawili-wili, ikaw ba? Makipaghiwalay ka ba sa akin? Sumigaw si Little Button, hindi nasisiyahan. Kung hindi ko mailigtas si Ivory, hindi ako aalis dito ng buhay. Hinding-hindi ako mamamatay, ngunit hindi mo na kailangang idagdag pa. Han, 3,000 matapos, direktang isang palad ay binaril ni Xiaobei sa malayo, at ang kanyang sarili, ay isang tao na nakaharap 10,000 ng mga hukbo, langit apoy buwan pagkakatawang tao mahabang busog, malapit sa likod, jade tibak na napapalibutan ng mga ito, tulad ng isang busog at palaso. Hawak ang palakol ng pango, pilak na buhok na lumulutang, gintong liwanag na nagniningning. Ang buong tao ay parang isang hindi magagapi na commander. Patayin. Gamit ang isang dagandong, si Hansani ang nangunguna, nakikipaglaban sa 3 eksperto na nasa harapan niya. Umuungol. Sa itaas ng langit, lahat ng uri ng kakaibang hayop, mabangis na kasanayan, antas ay hindi limitado, upang ang kabuuan ay hindi limitado, langit itim na ulap tumalon, sakupin ang tamang oras sa pag-atake sa lupa Aaron. Sa lupa, Aaron ginamit ang lahat ng mga uri ng mga kasanayan, mabaliw mahirap labanan, ang open siba ay napakamabangis ang tunog ng pagsabog, ay lahat ng mga uri ng salamangka ay magkaugnay ang gumugulong na langit at ang lupa ay umuungal at nanginginig, tuldok. Ang Aaron ay natalo ng 10,000, at ang palakol ay napakatapang. Na halos 100,000 na mga elite na sundalo ay hindi lamang sikat kahit na sila ay patuloy na inaatake at binabalikan ng Aaron, sila ay napapalibutan, na nagdulot ng gulo sa Aaron at kahit na nasugatan ang Aaron. Sa oras na ito, ang mga mata ni Aaron ay namumula, tulad ng isang mabangis na hayop, na may dugo at gas ng hetautian. Sobrang dominante niya. Ang isang palakol ay isang bata, at walang makakatalo sa kanya. Bagamat kinamumuhian ko ang Aaron, ang labanang ito ay tiyak na pukawin ang isang sensasyon sa mundo ng lahat ng panig. Ang isang tao ay maaaring umabot sa halos 100,000 na mga tropa natin. Ang tapang at lakas ay ang rurok ng lahat ng panig. Sa unang pagkakataon, gustong-gusto ni Tian ang sarili niyang kaaway. Kung ako si Ivory, sulit ang kamatayan ko. Hindi napigil ang tumanggaw ni Aoyong. Sa larangan ng digmaan, tiningnan ni Xiaobei si Aaron, na nasugatan, at walang magawang umiling, bagaman si Laozi ay isang demonyo, siya ang kaaway ng mundo, ngunit mas baliw ka kaysa kay Laozi. Kung gusto mong sirain ang master-servant agreement with me, you have to see if I agree Aaron, you son of a bitch, wait for me. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang figure ni Xiaobei ay naging puting anino at direktang sumugod sa larangan ng digmaan. Array. Isang dagandong, direktang nakapalibot sa Han 3,000 ilang mga tao ang lumipad, at pagkatapos, puting mabangis na katawan block sa harap ng Han 3,000. Aaron, huwag mo akong iwan. Huwag mong isipin ang iyong sarili bilang isang bayani. Ouch! Isa pang dagandong. Aaron ngunit isang pilit ng ngiti, kamay ng pangupalakol, muling direktang pinatay sa nakaraan. Si Xiaobei ay sumunod ng malapit at ipinagtanggol ang Aaron laban sa space-filled na si Wuxiang Shenggong, si Taisho Shenbu. Tandang padamdam. At ang isang hayop ay matapang na lumaban kumanta ka, ako'y nasa entablado, minuto, 10 minuto ay nabasa ang lupa at naging ilog ng dugo ang gintong palakol ay kinulayan ng dugo Aaron ay parang duguan. Ang kanyang katawan ay puno ng mga galos, at ang kanyang walang kamatayang itim na baluti ay may ilang mga bitek. Kasing puti ng kuneho, parang medyo pula na sa oras na ito. Ang mahabang buhok ay basang-basa ng dugo, halos tumigas sa putik, at dahan-daang tumutulo sa buhok nito. Mahigit 10 metro ang layo mula sa katawan ni Aaron, isang grupo ng mga eksperto ang hinihingal at namumutla. Bagamat mentally active ang mga sundalong nasa likod nila, ito na ang ika-4 na pangkat na pinalitan. Hindi ko alam kung kailan magsisimula. Naubos na ng matinding labanan ang 10,000 mabangis na puwersa ng koalisyon. Sinimulan na nila ang rotation mode. Kabalintunaan,
Ang Aaron, na matagal nang lumalaban, ay hindi nagpahinga kahit isang sandali. At kahit na ang mga eksperto ay nasa harap na linya, isang grupo ng higit sa 700 katao, sa pilitang buhay at kamatayan ng higit sa 100, ang natitirang mga tao, ay ganito na ngayon. Halos 100,000 tao. Hindi siya patay mag-isa, ngunit nagsimula na kaming maglaro. Hindi ko talaga alam kung pupurihin ko ba ang Aaron o pag-alitan ang tinatawag naming elite. Umiling si Aotian at ngumiti ng mapait. Itong lalaking ito ay parang baka. Hindi mo ba talaga alam na pagod na siya? Hindi, pagod siya. Ngumiti si Aotian. Matagal nang nanginginig ang kamay ni Aaron na may palakol ni Pangu na nagpapakitang ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa kritikal na punto, buti na lang at napakalakas ng batang ito. Panipi. Oo, ito na ang ika-18 na pag-atake natin sa loob ng 5 oras, at bawat pag-atake ay wawakasan niya. Mapait na ngumiti si Aotian, lubos na na-refresh ng taong ito ang aking pangunawa sa mga tao sa mundo. Nandyan ba lahat ng pervert? Ang taong ito ay nagpapaisip sa akin na ang ating mundo sa lahat ng direksyon ay ang pinakamababang antas ng pag-iral. Panipi, ito ay tungkol sa Golden Dragon. Sabi ni Aotian, ang dragon ay napakalakas. Nakita ko lang ito sa puso ng mga nawawalang taong dragon. Patriarch, ibig mo bang sabihin ay nasa Aaron ang puso ng pamilya ng dragon? Ang puso ng mga taong dragon ay maaaring maglaman ng hindi mabilang na enerhiya upang suportahan ang mga taong dragon. Ito lamang ang makapagpaliwanag kung bakit puno pa rin ng enerhiya ang Aaron. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay tila hindi mapanghawakan. Tila kinakausap ni Aotian ang kanyang sarili. Ang puso ng Dragon Clan ay nawala sa mundo ng Xuanyuan sa mahabang panahon. Posible talagang makuha ng batang ito ang kayamanang ito mula sa mundo ng Xuanyuan. Gayunpaman, hindi banggitin ang mababang antas ng mundo tulad ng mundo ng Xuanyuan, kahit na ang puso ng dragon ay bumagsak sa 8 direksyong mundo, hindi nito kayang sumipsip ng napakaraming enerhiya. Tumanggo si Aoyong upang maunawaan ang pagtanggi sa sarili ni Aotian. Ang batang ito ay talagang mahirap malaman. Sabi ni Aotian na may mapait na ngiti, gayunpaman, ang kanyang pagganap ngayon ay hindi ko. Pinagsisisihan na pinatay siya. Sa kanyang talento, imposibleng maupo bilang aking representante. Sa paglipas ng panahon, hinahamon niya ang ating pag-iral at maaaring sipain tayo pababa. Tama lang. Hindi ba siya kamangha-mangha? Patayin mo siya at pag-aralan mo. Panipi. Sa gayon, sumenya si Aotian, at lumapit si Ye Gotcheng. Wala akong inaasahan mula sa iyo, inaasahan ko lamang na magkakaroon ka ng kalahati sa kanya sa hinaharap. Sabi ni Aotian na may mapait na ngiti, panahon na para tapusin ang lahat ng ito, kung hindi, hindi ko alam kung kailan ito magiging ulo. Naiintindihan ko. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tumangala si Ye Gotcheng sa langit at uminom, na naglulunsad ng panghuling pangkalahatang pag-atake. Huwag kang matakot, sabi ni Aaron kay Xiaobai. Sa pagtingin sa daan-daang libong tao na muling nagsasama-sama upang ilunsad ang huling pag-atake sa kanyang sarili, bagamat ang kanyang katawan ay puno ng enerhiya sa oras na ito, si Aotian ay napakatumpak. Ang kanyang katawan ay walang lakas upang lumaban. Patay. Napangiti si Xiaobai, bakit, kailan ka pa naging insecure? Hindi naman sa hindi siya kumpiyansa, pero yon ang realidad. Walang magawa ang Aaron. Kahit gaano kalakas ang isang tao, mas magaling ba siya sa iba? Siguro, pero hindi pwede ngayon ang Aaron. Gusto mo bang maglaro ng malaki? Biglang ngumiti si Xiaobai. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.